ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Paano kung nadama mo ang pinakamalalim na kahulugan ng pag-ibig sa isang taong hindi mo naman kaano-ano? Sa isang bagay na kahit kailan ay hindi mo naman mahahawakan? O sa isang taong hindi naman ito kayang suklian? Gaya ni Aling Aida, hindi man nagmula sa kanyang sinapupunan si Benji, nabubuhay siya para tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang anak-anakan. Wala raw ina na kayang pagdamutan ng pagmamahal ang sariling mga supling. Pero kung bakit nagawa ito ni Nanay Jerry sa kanyang 3 anak, mahigit 20 taon na niya itong pinagsisisihan. Flor, Jerry, sana kung pwede punta naman ninyo ako dito sa season bago ako mamatay. Gusto ko lang po kayong makita. Tunghayan po ang mga storyang ito dito lamang po sa Wish Ko Lang. Kasalanang mortal daw ang abandonahin ng magulang ang sariling anak. Pero sapat na bang mahugasan ang kasalanang ito ng pagsisisi? Isang ina ang dumaranas sa ganitong kalbaryo. Patuloy kasi siyang binabagabag ng kanyang nakaraan at ito ay ang pagtalikod sa 3 anak noon. Nararapat bang tawagin kang ilaw ng tahanan kung hindi mo naman nagampanan ang titulong ito? Payag ka bang maihambing ka sa pundidong bombilya na walang silbi at halaga? Sa lugar ng Sison sa Pangasinan, nakilala namin ang 59 anyos na si Aling Jerry. Sa mga madalas na nakakita sa kanya, nakasanayan na nilang nag-iisa siya. Pero hindi alam ng marami na hindi ganito ang buhay na pinangarap ni Aling Jerry. Dati raw siyang nagkapamilya, ngunit kalaunay nawasak din. Mga 9 years na. May kasama ho ako noon na security. Sinamahan niya akong maghanap ng tirahan. Itong nahanap namin. Halos sariwa pa rin kay Aling Jerry ang alaala ng kanyang pamilya na sinimulan niyang itaguyod noong dekada 80. Kaya raw nauwi sa hiwalayan, hindi masikmura ni Aling Jerry ang pagtrato sa kanya ng mister noon. Nag-Saudi ho siya nung nasa Saudi siya, nagpapadala naman kaya lang kapos. Bihira niya kaming padalhan, ganyan. Pag ipadala niya yung diretso sa magulang niya. Hindi sa amin nagdidiretso. Hindi niya raw kasundo ang mga biyenan at ibang kamag-anak ng kanyang asawa. At habang nagtatrabaho sa ibang bansa ang mister noon, kung ano-anong balita raw ang ipinararating tungkol sa kanya. Napagbintangan na mayroong ibang lalaki na kinakasama sa Pilipinas si Aling Jerry. At nang mapuno na, walang agam-agam na nagpasya si Aling Jerry na tuldukan na lang ang ugnayang namamagitan sa kanila ng asawa. Yung sulat niyang isa sa akin noon na sabi niya, gusto daw niyang mag-asawa doon. Mayroon siya nakilalang nursing na taga Quezon Province yata yun, sinabi niya. Gusto niyang pakasalan daw. Kasal ho kami. Hindi magpan ang kwan niya sa amin. Parang hindi pamilya ang turing niya sa amin. Kung kwan sa kaibigan niya, sabihin niya, kapatid niya yung mga anak ko. Ako, ate niya, ganon. Parang kinakahiyahan niya ho kami. Isinama niya raw sa Pangasinan ang 3 anak. Naging kapiling niya raw ang mga anak ng halos 5 taon, malayo sa mata ng kanyang asawa. Hanggang sa isang araw, habang wala at nag-aasikaso raw si Aling Jerry ng kabuhayan, saktong naitakas ng kanyang mister ang mga bata. Dinala ko rito sa amin. Buhay pa ho yung mga magulang ko noon. Tapos bumalik ko ako ng Zambales na inayos ko yung mga papel ko para makuha ko yung pera ko doon. Nagsara nga ako. Ay, nung balikan ko sila, wala na. Nakaalis na sila. Kinuha nung yung ama. Tinago niya sa akin
Ang balita ko po, nasa Maynila sila, sa may Antipolo yata, hindi ko lang ho alam ang address. Makalipas ang mahigit 2 dekada, nandirito pa rin sa Pangasinan si Aling Jerry. Tagabantay at tagalinis sa palikuran ng isang kilalang bus station dito sa bayan ng Sison. Mahirap din ho, kasi siyempre yung amoy, ganon, tapos kunin mo pa yung bowl na ganyan, lilinisan mo hanggang loob. Yung buong magdamag po, kung maraming customer, hindi gaano marami, mga mahigit 1,000, ganyan. Kung minsan, hanggang 500, ganyan. Kung kukunti, mayroon din ho kaming nakukuha na 100 lang, ganyan, kung mahinang-mahina. Papasok ako, 3 days, ganyan, salit-salitang kami, 3 kami nag-duty. Minimaintain lang namin cleanliness sa restaurant. 115 ho ako ngayon. Talagang tipito. Kung kuando na lang ho ako kumakain, papasok ko, uwi, ganon. Tapos yung natitira, yun na lang ang kinukang kong pamasahe, ganyan. Sa kanyang trabaho na lamang niya binubuhos lahat ng atensyon para makalimot. Pati paghuhugas ng pinggan sa kusina ay pinatulan na rin niya. Madagdagan lang ang kita niyang 115 pesos kada araw. Naniniwala si Aling Jerry na kung hindi siya kikilos, wala siyang kakainin dahil wala naman siyang ibang malalapitan sa kanilang lugar. May naman ako magulang pero ayaw ko silang bigyan ng sama ng loob. Talagang sinuro ko lahat ng problema. Kahit nung nag-asawa akong pangalawa, ganun din ang nangyari sa akin. Sinaktan din ako nung mahuli ko na may babae rin. Kaya lumayas din ako. Kaya ako na lang magsolo. Tiisin ko na lang lahat ng hirap. Hindi rin ako nagsasabi sa mga kapatid ko. Ayaw ko silang bigyan ng problema. Hanggang ngayon, kahit na mayroon akong nararamdaman o ano po, hindi ako nagsasabi. Sa akin na lang po. Pero hindi raw dumaraan ang isang maghapon na hindi niya naalala ang kanyang 3 anak. Kahit na yung mga bata lang sanang gusto kong makita, kahit wag na yung ama. Sila lang po ang gusto kong makita. Kasi sana, kahit na ganun sana nangyari sa amin na nagka-problema kami, wag naman sana yung pagdamot yung mga bata. Wish ko lang. Agad kaming tumulak sa Antipolo. Dito raw mahahanap ang mga anak niya. Kasi ang alam ko talaga, ang tatandaan ko, nag-ano siya may third party siya. May Star